Alright, welcome back mga ka-Johnny. Andito pong muli ang new lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. Like, share, at hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated dito sa ating channel. So sa mga ka-Johnny natin dyan, no? Palaala ulit. Kung kayo nagigipit, huwag sa ola lalapit. So pero may pag-usapan tayo ngayon na meron kasing nagpapa-approve ng post na ito at nagpasa siya na mai-post ito sa group. Isa po siyang all agent. Nag-share po siya ng kanyang experience about sa kanyang trabaho. So, wag natin siyang i-bash. Wag natin siyang husgan agad. Kasi sabi ko nga, hindi naman lahat ng all agent balasubas at meron din naman talagang all agent na mabait naman, matino naman kausap. Hindi katulad ng iba nga. Ito nga i-share niya. At ito, basahin natin. This message is from agent of Ola. Hindi na niya sinabi kung ano Ola siya. Ito po ang sabi niya. Mahirap talaga yan, sir. Tapal system, baon kayo dyan, 100%. Saka po, pansinin nyo, once na nag-registered kayo sa isang app, sunod-sunod na ang mga nagme-message sa inyo. Nag-aalok ng loan kasi they are connected to other online lending apps. Especially sa mga sister companies nila. Yes, true. Lalo na yung Digido, OLP. Kunwari lang na hindi magkakapatid yan, pero isa lang estilo ng mga yan. Especially sa mga sister companies nila, totoo, nangaharas kami, pero ako sa message lang, yung mga tumatawag na grabe magsalita in our company, mga undergrad yan na hindi makapasok sa mas magandang trabaho, kaya yan, yun yung gawain nila. Kumbaga, parang tambay lang na gusto may pang-inom, kaya ganyan ginagawa. Alam niyo na kung bakit, ha? Mga parang tambay lang at mga undergrad na wala makakuhang matinong trabaho. Kasi no choice kami. Kailangan din namin, sir, kumita. And totoo po, majority sa mga yan, Ola Chinese ang may-ari gaya namin. Daily rate namin, 380. Babawi lang kami sa incentive o commission, to be honest po. Hindi namin kaya i-reach yung quota per day na 40 to 50 person nasisingilin. Grabe, 40 to 50 person nasisingilin nila sa isang araw, tsaka lang magkakaroon ng quota. May nasisingil naman kami, mataas na nga yung 5 person. Kaya yung init ng ulo ng mataas sa amin, sa aming maliliit bumabagsak, ako sa sarili ko, every night bago matulog, ay nagdadasal ako, patawarin niya ako sa ginagawa ko at patawarin din ako nang napadalhan ko ng message. Hindi ko rin kasi talaga ginusto yun. Kala nyo ba, ganito lang kami? Yung isang kasama ko po, tuwing papasok kami o naka-work from home, lagi din kami kinakabahan. Yung iba talaga, malakas na loob dahil wala na mawawala sa kanila. Gaya po ng sinabi ko kanina, parang tambay lang, nasanay sa riot. Madami din sa amin na galing sa probinsya, naghahanap ng trabaho, kaya sa singilan sila bumagsak. Same, wala din sila choice kasi nga need ng work. Sa sarili po, labag na labag sa loob ko yung pagpupusang photo ng tao na ayaw magbayad, lalagyan pa ng scammer o magnanakaw. Alam ko rin naman na hindi nila gawain yun dahil nagipit lang din sila. Pero yun nga po, no choice kami kasi kapag hindi ginawa yun, bukas wala na kaming trabaho. Plan ko na po umalis, mag-janitress na lang po ako, at least marangal. Yes, mag-janitress na lang, maging servidora o waitress sa mga restaurant na kahit medyo mababa ng pasahod, at least wala tayong sinisirang buhay. Yun nga maganda rin sa sinabi niya. Kaya sabi ko sa inyo mga ka-Johnny, hindi lahat ng Ola agent ay balasubas nga. Dahil nga yung iba dyan talaga no choice din, napipilitan. Buti nga si ate, kasi nga nabanggit niya janitress, ibig sabihin babae siya. So buti pa si ate, napaisip niya na kahit mababa yung trabaho o yung estado ng kanyang papasukan, kahit na simple lamang papasukan niya, at least marangal kasi nga ayaw niya makasira ng buhay ng iba, kagaya ng mga ibang mga agent na kapag tinatawagan mo balasubas, siya naman hanggang message lang, kumbaga nasa system na yan ng computer niya, ipapasa na lang, ipo-forward na lamang sa mga borrower na hawak niya. Yun lang ginagawa niya, hindi siya nakikipag-usap through call, kumbaga message lang siya, email or text, mga ganyan siguro yung ginagawa ni ate. Kaya nga siguro hirap din sila makakota dahil ganun pala karami ang kailangan ng kota nila, 40 to 50 persons. Pagkatapos sa mga utang ng mga yan is depende pa, di ba? Kung may malaki, siguro mataas na siguro 5,000 sa isang tao na maglo-loan. Kasi yun ang mga kadalasan na binibigay ng mga online lending, mga 5,000 kadalasan. Pero salamat din kay ate kahit paano binigyan niya ng
rights yung sarili niya na may voice out yung mga nararanasan ng mga agent na hindi naman talaga katulad ng iba na kung saan ay talagang sanay na nga sa pakikipagbardagulan o sa mga riot, sa mga ganyang klase ng mga pamamalakad sa buhay nila. Kaya saludo pa rin ako sa kanya, pero sana makahanap siya ng mas maganda talagang trabaho kahit na hindi ganoon kataas yung sahod. Sana ipagpalain pa rin siya na napilitan lang. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kadyani, hindi naman lahat talaga. Kagaya natin, mga hindi tayo nakapagbayad agad-agad at nangyari is nababawl lamang tayo sa utang dahil nga sa laki ng interest at saka sa mga ginagawa nilang unfair debt collection practices o sa mga harassment. Pero sana nga makahanap siya. I wish her the best for her. Kaya ako naranasan ko yung pinost na scammer pag na ako nakita niyo naman diba sa isa kong post na video. So yun mga kadyani, no? Sana intindihin natin. Alamin muna natin talaga kung yung mga agent na yan talagang ganun ba ang senaryo sa buhay talaga napipilitan. Dahil may sarili pamilya rin yung mga yan. Kailangan din nilang maghanap buhay. Yun nga lang, yung iba kasi talagang sa maling paraan. Pero with the benefit of the doubt for her, gusto naman niya ng trabaho na matino at marangal. So yan mga kadyani, ito ang yung lingkod, kadyani ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala.